Moreno and Erica Guevara. Hi po! So ngayon, attorney, ang ating pag-uusapan ay medyo nakaka-intriga at nauuso talaga ngayon, attorney, hindi lang sa matatanda, kundi mas talamak pa sa mga kabataan ngayon, attorney. Sobrang nakakalungkot dahil ito po ay yung mga online gamblings. Okay. Kaya mga online casino, may tayong online mahjong, may scatter pa na tinatawag, attorney, na sobrang easy access ngayon dahil basta may device ka lang, attorney, meron kang cellphone dyan, kahit Internet. anong ano yan, kahit anong brand yan, anong model na cellphone mo, basta makapag-download ka, kayang-kaya mo nang magsugal. At sobrang minimal lang po ata, attorney, yung itataya dito. Kaya kahit yung mga estudyante, minsan nalululong na rin, attorney. Naku, pati baon, nauubos mo dyan. Pati baon na uubos, attorney. So, ayun, attorney, sa sobrang easy access ngayon sa ng technology, sa bilis ng technology natin ngayon, ito na yung nagiging epekto sa atin, especially sa mga kabataan natin at sa pamilyang Pilipino dahil for sure marami na rin, attorney, na pamilyang nasisira dahil sa mga sugal na ito. So, ngayon din, attorney, naging usap-usapan sa social media dahil last November, recently lang po, mga big artists na ang kinukuhang brand ambassador ng mga online gambling apps. Meron tayo si Bingo Plus, si Big Win 29 na kinuha sila din Lustre. Wow. Na kilalang artista. Sobrang million ang followers niyan, attorney, sa Facebook at sa Instagram. So talagang nagulantang ang ating netizens nang nag-post ng isang litrato si Nadine Lustre na may hawak, ganyan. Ini-edit kasi yun, attorney, sa FB pinapalitan yung mukha ni Nadine. May hawak na gano'n na cellphone, nakalagay yung Big Win 29. So, pinopromote. Pero may nakasundot dun sa baba ng caption niya na, game responsibly. Game responsibly. Game responsibly. Okay. So, attorney, ano ba implication po nito? Well, sa atin kasi yung gambling is something that is immoral. But not all immoral is illegal. At pwede ang isang immoral ay ma-consider na legal. Like for instance, in the case of online gambling, if it is authorized by law, like it is licensed by the Philippine Gaming Corporation, ng PAGCOR, so yung immoral, nagiging legal. And therefore, yung mga kumpanya na yan na licensed by the government can promote, market sa online ang mga kanilang serbisyo pagdating sa online gambling. Katulad na nga niyang ginagawa ngayon ni Nadine Lustre. So, Nadine Lustre is allowed to become a brand ambassador of an online gaming, through the promotion of this Big Win 29 na yan. So, hindi mo din masisi tuloy si Nadine Lustre promoting this online gambling because of the fact that it is permitted by law. At hindi mo siya pwedeng sabihan na illegal yung ginagawa mo. Although that is considered as immoral, but that something na kinonsider na immoral ay legal naman. Yes. Okay. Marami lang na-disappoint, attorney, kasi syempre si Miss Nadine Lustre talagang kilala siya na advocate ng environment, ng animal rights, nagpo-promote din siya ng vegan lifestyle. So, kaya siguro na-disappoint din yung mga netizens nung biglang medyo taliwas na sa values na na pinopromote niya yung sugal. Kaya lang ang problema doon is, sabi mo nga, ang daming followers, Yes, million. Yung epekto ng pagpopromote ni Nadine sa online gambling ay malaki ang impact niyan sa mga kabataan. Maraming humahanga kay Nadine Lustre. Diba? At meron pa nga akong isang nabasang komentaryo sa online, sa social media, na kung saan, si Nadine Lustre, tagahanga ako niyan. Since pinopromote niya yung Big Win 20, maglalaro ako dyan. Yun, kaya grabe ang influence ng mga celebrities ngayon, attorney. Dapat din talaga parang medyo namimili din ba, attorney? Tama ba? Nung ipopromote, no? Yeah, dapat maging meticuloso sila dyan. Kasi may mga areas na although kikita siya, dapat bigyan mo din ng konsiderasyon kung ano magiging impact niyan sa mga kabataan. Kung yan ay makakapagdulot ng isang bagay na hindi mapapaganda yung katayuan at kinabukasan ng kabataan, sana isip-isipin na wag na lang tanggapin yung pagiging brand dapat ambassador. Dapat may filtering din silang ginagawa sa pagtanggap ng mga offers. Kaya nga sabi nga, attorney, nung iba, loko-loko na comments dun sa FB, ano ba yan?
walang-wala na bangis na din. Marami pa namang ibang brand dyan. Hindi, malamang Marami- malaki ang ano yan, malaki Oo. ang talent fee na May ibinigay. nabasa ako, attorney, na sa Facebook, mayroong isang influencer na hindi pa nga million ang followers niya. Mhm. Pero in-email siya ng isang online gambling app at ang offer agad is 700,000. So, Wow. what more pa sa mga sikat na artista? For endorsing. Hindi pa million ang followers niya, pero Oo. thousands pa lang. Pero Thousands pala na-offera na siya 700,000. Mag-post lang siya. ng online gambling. Online gambling sa Grabe, contents no? niya. Isisingit-singit lang niya. Kaya lamang hindi magiging maganda yung epekto sa kabataan. Kasi ako may alam na ganyang istorya na isang batang-batang babae. May Na- nahawakan kang ganong case, Oo, attorney? 24 Uy, anyos. wow, ang bata. At siya ay dating nagtatrabaho bilang isang receptionist sa isang maliit na hotel So, lamang. nakapagtapos to, attorney? Nakapagtapos yan sa isang kilalang kolehiyo. Kaya nga lamang medyo nalulong sa sugal, sa online. At biruin mo, nakakapagpatalo to ng daang libo. Ay, grabe. Oo. Pero yung perang ginamit niya sa online gambling ay galing sa hindi magandang gawain. So, nung umpisa kasi, alam mo, magkano lang naman ang kapital sa online gambling. No, maliit lang yan. Ang problema dyan kapag na-addict. Di mo namamalayan, mas malaki na yung napapatalo mo. Oo, pag kaysa na-addict sa yan dyan, panalunan. gagawa ng paraan yan para makabalik siya dun sa online gambling upang makabawi dun sa mga pagkakatalo niya nung nakaraan. At dyan na magsisimula. Yung kung ano-ano na ang isipin ng player na para makakuha siya ng pera, Para magkapera. para makasali doon sa Oo. online gambling, andun dyan na gagawa ng mga illegal na bagay yan. Hindi lang illegal, immoral na din. So, ganito yung nangyari doon sa aking naging kaso na hinawakan na kung saan 24 anyos nalulong sa online gambling, napasok sa mga illegal activities, napasok sa immoral na mga aktibidades dahil sa epekto ng pagsusugal online. So, hindi, para sa akin, personally, dapat nire-regulate heavily ito ng ating gobyerno kasi biruin mo yan, social media ang promotion. Yes. Diba? And anybody can have access. Kahit mga to bata, Facebook. attorney, mga minor de edad, may Diba? access na. Paano nilang i-regulate Oo. ang promotion ng online gambling na kung saan anybody can. At ang dali, attorney, i-fake yung details, personal information sa social media. Maglagay ka lang, kung na po ako, 20 years old na ako eh. Kahit nasabihin nila na may verification doon na for 21 years old above lang yung pwede maglaro. Ang dali lang lokohin ng ngayon. Ang dali gumawa ng ID sa recto eh. Yes. Pa-ID ka na lang sa recto. Diba? Meron Yung na. Kahit 15 anyos, 16 lang yan. Mm-mm. Pag pumunta sa recto yan, magiging 20 anyos 20 na yan. anyos na. Oo. So, makakasali sila doon sa online gambling. Yes. Yan ang isang problemang mabigat ng ating pamahalaan kung paano nila i-regulate yan. Kasi, unless na lang, stricto yung magulang na pagdating sa Nakabantay bahay, din. nakabantay yan, walang cellphone, pagkagaling sa Yung eskwelahan, nanay nagsiselfone kumpiskado. din. Ang problema yon. Yung magulang din, addict sa cellphone. Kinuha yung cellphone ng anak, siya yung na-addict Siya sa yung online na-addict. gambling. kaya, Duo na sila ngayon ng anak nagsusugal. kaya si Junior, walang baon kinabukasan. Sana kung sobrang high-tech ng natin Oo. dito, attorney sa Pilipinas, yung SIM card registration nga lang natin, ang daming loophole. Oo. Kung ano-ano na. Mahirap pag sa online hindi mo kayang i-regulate strictly ang activities ng tao dyan eh. Maraming fake accounts pa, kalaban mo At pa ang yung mga dami fake pang mga accounts. trolls, Oo, fake trolls. accounts. So, mahirap yan. So, dapat medyo ingat din ng gobyerno. Dapat hindi payagan ang mga gaming operators na mag-promote through the social media. Dapat hindi gawin yun. Kasi nung araw naman may mga gambling legal. Pero hindi ganun Pero ka, hindi naman promotion. dumadaan yan sa, wala naman social media Oo, nung araw, walang walang promotion. Facebook, walang Instagram, pero malakas sila. Kailangan punta ka sa attorney, yung mga sikat natin dyan. Yung- Meron sa Malate, may pagcore dyan Oh, yung laruan. parkour. Oo. Ito pang isang issue dito, dun sa kaso ng Big Win na 29. 29. So, sinasabi, kala ko ba wala na yung Pogo? Erica? Oo, naban na ni PBBM. Na binan na yan ni May Presidente. executive order na. So, ano bang pagkakaalam mo dyan sa Pogo na yan? Di ba naban na yan? Mm-mm. Ito bang Big
Win29 ay Pogo. Alam mo, attorney, ay nakakatawa kasi yung nabasa ko, kung may Pogo, meron pa palang Pigo. Ano yung Pigo? So, kung ang Pogo ay Philippine Offshore Gaming Operators, ang Pigo daw ay Philippine Inland Gaming Operators at doon daw nasasaklaw itong Big Win 29. Kaya hindi daw sila kasama dun sa ban Na ng Pogo. Pogos kasi sila ay Pigo. So from Pogo to To Pigo. Pigo. Nag-iba na ng letra. Talagang circumvent yung Oo. violation at So, nakalusot pa ban sa rin. Pogo. Kaya Pigo legal, na siya. Legal pa rin sila. So legal pa rin siya. Yes. Ayun ang problema natin. So para sa akin, para ma-regulate to, dapat they should not allow the promotion of online gambling sa social media. Dahil yan I-limit na. Elementary, may access na sa Yes. social media. Si Lola rin, ganon, may access sa social media. So everybody, all ages talaga ang social media. everyone has an access to social media. So how can you regulate that? So dapat stop the promotion of online gambling sa mga social media platforms. Nang matigil yan at kasi yung kabataan na dapat iniiwas sa mga ganyan. Pag natuto magsugal yan, katulad nung nangyari doon sa isang kasong hinawakan ko, biruin mo 24 anyos na batang maganda. Nalulong sa online gambling, na involved sa illegal activities, na involved din sa immoral activities. Ano pang kinabukasan meron yung bata na yan? Grabe, sa murang edad kung ano-ano na napagdaan. Sayang ang ganda, sayang yung inaral, no? Yung hirap ng mga magulang para siya ipalakihin at makatapos lamang ng pag-aaral ay nauwi sa wala. Di ba? So, it's about time on the part of the government na dapat wag payagan ang promotion, marketing of online gambling, although that is permitted by law, it should be heavily regulated. No? Hindi payagan dapat ang online promotion. Tama. And ayun nga, attorney, sa mga din natin, sa mga sikat natin ng mga influencers, mga celebrities, maging picky rin tayo sa pagtanggap ng mga offers, no? Hindi puro pera-pera lang. Kasi maraming buhay ang i-consider din nila yung impact, moral effect niyan sa ating mga kabataan. Oo, lalo na sa kabataan. So, although kikita sila, no, na naiintindihan natin sapagkat malaki ang kikitain dyan sa pera is pera daw, brand attorney. ambassador. Kaya lamang ilang buhay tao, ba ang buhay ng tao ang masisira dahil sa promotion ng isang gambling. Diba? Tama. Simula nung nauso yung online gambling, attorney, ang dami nagpo-post. Dating naka-motor, naka-pedicab na lang ngayon. Dating naka-iPhone, naka-Android na lang ngayon. dating naka-kotse. Dating naka-kotse. Nagpapadyak na lang ngayon. Ganun na ang mga ngayon, payabangan dahil nauso ang pagsusugal Alam mo, wala naman yumayaman sa sugal. Kasi during the time of President Cory Aquino, I was appointed as head of the Philippine Gamefall Commission. Ka pa rin pala dyan, attorney? Ito yung parang counterpart din ng Philippine Gaming ng PAGCOR? PAGCOR. Ito naman sa akin, Philippine Gamefall Commission, this is a regulatory body for cockfighting activities in the whole Philippines. Nagkaroon din ng attorney isabong, di ba? Oo, pero noong time namin walang isabong. Talagang live talaga. Live yun sa sabungan. So nire-regulate namin yan. Hindi pa pwede magpasabong kung ang purpose mo ay hindi naman for charitable purposes, no? Kasi ang nakalagay doon sa charter ng Gamefall Commission is that 70% of all revenues na kikitain dyan should go to charitable organizations. Like for instance, during that time, mga binibigyan namin noon, Philippine Cancer Society, Foundation for the Blind, yan, yung sa Red Cross. So, 70% of the income pupunta roon. So, meron siya talagang positive cause yung pagkasabong. For a cause yung pagsasabong. Pero, regulated yun. Hindi pwedeng araw-araw magsasabong ka. No, yung pwede yun na siguro once or twice a month lang talaga ang pagsasabong. At dapat documented yan, yung kikitain, mapupunta
for a cause. So yung mga nananalo, hindi talaga buo yung nauuwi nila, attorney. May yung donation talaga. Hindi, ang kinikita ng sabungan, yung yun sabungan ang mismo per se, subject to, yung nila, subject to tax and donation. yung revenue subject to donation yung doon sa charity. Pero yung mga nagpupustahan, hindi yun apektado. So kung nanalo ko ng 1 million doon sa pustahan sa Sabong, okay na yun. Sa'yo na yun. Yung sabungan kasi malaki kinikita. Kasi may entrance fee yan. Tapos yung bawat pusta, like for instance, ng pustahan, palagi mo si Atong ang nagsasabong. Million-million pumusta yan. May a certain percentage of that bet is subject to parang tax ng sabungan. So napupunta yon. Tapos yung collection, pag inipon-ipon ng sabungan na may-ari, malaking pera yon, million yon. So 70% of the revenue will go to the charity. At least yun sa inyo, attorney, talagang kayo, regulating body talaga kayo nung cockpit. Pero during that time, kasi kaya na-re-regulate ng gusto, walang social media. Hindi pa uso ang internet. Personal pumupunta yung mga ngayon, tao. nagkaroon ng isabong Di ba? Yung grabe din yung isabong na yun. At yun, ng pandemic yan. Oo. Kinalulungan ng mga tao rin. Naloloko kasi nasa bahay lang Taya-taya lang. Sa pula, sa puti. Sa pula, sa puti. Sa pula, sa puti. Saan ka ba? Ayun. So, during that time, medyo mas okay ang pagre-regulate sa sugal through this sabong dahil walang social media nun. Ngayon, mahihirapan talaga ang gobyerno. Ngayon, medyo mahihirapan ang ating gobyerno na i-regulate yan dahil kahit nasa CR ka, makakapagsugal ka ngayon. May basta may cellphone at internet ka lang, makakapagsugal ka anywhere. Strike anywhere ngayon. Strike anywhere. Diba? Okay. So, ano bang maipapayo mo bago tayo magtapos dito sa ating episode ngayon regarding this mga famous artists na katulad nga ni Nadine Lustre na umakto bilang brand ambassador ng Big Win 29 sa online gambling at ano ba ang dapat gawin ng ating gobyerno upang maiwasan yung pagkakalulong ng mga kabataan na may access sa cellphone, sa internet, sa online gambling upang maiwasan naman yung katulad na nangyari doon sa aking hinandle na kaso na nasira ang kinabukasan ng isang batang babae na nakapagtapos ng pag-aaral pero ang nangyari ay na-involve sa isang illegal activities, naging immoral at yun, wala na tong kinabukasan. Sira na to. Ayun, attorney. Sa akin, attorney, ganun din, kagaya ng sa'yo, na dapat talaga nililimit na yung pag-promote nitong mga online gambling. Kasi kung saan-saan, attorney, kahit sa GCash, mag-open ka ng app mo ng GCash, may banner dun pero ano yan Bingo Plus, si Ivana naman yung makikita mo. Si Ivana Alawi. Actually, marami na, attorney, na big celebrities na involved dito. Meron din si Min Mendoza, si Piolo Pascual, si Melay. Yan, involved din sa mga online promotions ng gambling. So, ayun, kagaya sa'yo, attorney, dapat siguro i-limit na tong pagpo-promote ng sugal, bawasan ang exposure sa social media dahil nga all the ages may access na sa social media at hindi na din nakokontrol minsan ng mga magulang kasi hindi rin natin alam kung baka yung magulang busy rin pala sa pagsi-cellphone or hindi talaga or hindi rin talaga present sa ganun ka present sa life ng anak dahil busy rin naman ang mga parents, 'di ba, naghahanap buhay. And also, ayun, marami kasing implication to, lalo na sa pamilya, attorney. Marami ng pamilyang sinira ang pagsusugal. So, hindi lang naman din sa pamilya, sa personal nga na buhay ng mga tao, kagaya nung sa kaso na hawakan mo, attorney, bata pa siya, pero na-involved sa ganun. Kasi nga, attorney, di ba yung mga kabataan yun, mahilig na mag-explore. Basta nakikita nila sa social media, ginagaya. Sa TikTok nga, di ba, pag may napatrend na isang sa TikTok na uso, ang dami na maggagayahan, lahat gagawa. So, hindi na nila alam kung minsan yung pagtutwerk, yan, yung mga malalaswang mga sayaw na uuso, ginagawa lang kahit ng mga menor de edad, tapos pinapublish sa TikTok, sinishare kung saan-saan. So, yun, kaya nasabi mo, attorney, itong mga to, immoral, pero legal kasi nga, dahil regulated sila ng PAGCOR. Yet, tayo naman as human, kung disenteng tao ka at meron ka talagang cares or concerns sa mga kapwa mo, siguro makakapag-isip-isip ka naman, no? Hindi naman siguro
sobrang gipit na gipit pa ang ating mga big influencers, nakapag-isip pa tayo, may option pa rin tayo na tumanggi. Ano ba naman yung pagtanggi mo kung marami kang buhay na masisave kumpara kung tatanggap ka nga ng millions pero ang dami ng mga nasisira kasi nga yung mga kabataan natin, madali silang gumaya eh. Sunod lang yan sa uso eh. Laging kailangan, in-trend sila, nasa uso sila lagi. Madali naman kumita ngayon ng pera sa social media, katulad ng mga kaso ni Nadine Lustre, sina Ivana Alawi. Actually, they are earning millions of pesos. Yan eh, di ba? Ivana Alawi, according to the reports na nabasa ko sa online newspaper, kumikita yun ng 5 million a month. And I think more than 5 million. Umahabol yan kina Rapi Tulfo eh. Kasi si Rapi Tulfo is actually earning more than 10 million per month. Grabe. No? So, hindi nila hindi nila kailangan yung sugal na promotion. So, if I were in their position, i-consider ninyo yung kinabukasan ng kabataan. Huwag basta tanggap-tanggap ng mga promotion, ng mga ganitong klaseng gambling, no? Dapat ang tanggapin nyo na lang, i-promote nyo na lang yung mga sabon, makeup, soft drinks. Ganyan na lang. Soft drinks nga, wag eh, kasi nakaka-diabetes yun. naman, Yung mga sweetened beverages, actually may syntax law about that to discourage these people to buy soft drinks. Yun, so marami namang other, na pwede nilang tanggapin. maraming tatanggapin ng mga produkto. Tulad yung maraming mga products. Si Mang Inasal, baka looking pa ng ngayon, endorser. kung naghahanap ang Mang Inasal, nire-recommend ako ang Diyos ko po. partner si Erica Guevara. Baka malugi yung Mang Inasal. Kaka-Anli ko. Huwag niyo po kayo uupo sa Anli. Ayun. So, ayun, ang aking maipapayo din, halos pareho naman tayo na naging opinion, hindi basta dapat tumatanggap ng mga advertisement, bilang mga brand ambassador, isipin natin yung kapakanan ng ating mga kababayan na baka may hindi magandang maidulot yung pagpopromote ng isang although that is legal, but in the eyes of God, that is something that is immoral. Okay? Yes. So hanggang dito na lamang po at marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa aming Legal Launch Channel. Kasama ko si Miss Erica Guevara. And Attorney Rene Bueno.